maraming salamat po, no? At bago ko po sagutin ang inyong tanong, gusto kong magpasalamat sa lokal na pamahalaan ng Davao City kay Honorable Mayor Sebastian Baste Duterte. At may natanggap po ako na invitation para sa hearing ngayong araw na to patungkol po sa unauthorized muffler. Yun po, kaya ako nandito ngayon. So, ang nag-invite sa inyo, sir, is the City Council? Yes po. And we all know na hindi naman nila ako imbitahan without the approval of the Honorable Mayor. So, we assume na ito ay para din maging maganda, maayos yung ordinansa. So, nagkausap na pwede pong Hindi pa po, dahil kababalik ko pa lang ngayon. Pero hindi naman po siguro kami kailangan mag-usap dahil wala namang naging problema. Baka may informasyon lang na nakarating sa kanya na mali. Opo. So, are you hoping for a positive response over this hearing, sir, today? Yes po, kasi napakasimpleng batayan natin na magkaroon ng ganitong hearing, consultative meeting with representatives from different groups of motorists and other organizations. Kaya ako po 100% kumpiyansa kasi kung walang magandang intention ang lokal na pamahalaan, bakit mag-imbita pa sila? So yun po, nakikita namin at natitiyak po namin magiging magandang resulta nito. Congressman, sa tingin nyo, kailangan na ba ito ng national law para once and for all masettle? Kasi the same issues in different localities in the Philippines. Alam niyo po, ilabas ko ang lokal na pamahalaan ng Davao City dito sa usaping ito. Nabanggit po ninyo yung sa national law. Ano po? Napakadali namang intindihin po ng batas. Ang problema lamang po, kapareho ng LTO 7, LTO Cebu, yung simple pinapahirap nila eh. Bakit po? Sabi nila kapag aftermarket ang muffler, unauthorized modification. Bakit po sabi natin na pinapahirap nila yung simple? Eh pag binanggit po natin yung unauthorized modification, modified muffler, loud pipe, aftermarket, isa po ang direksyon yan eh. Supilin yung mga riders na maingay ang muffler, pero dahil sa maling interpretasyon po ng iba, naliligaw eh. Imagine po, ang LTO Cebu 7, ang nagtakda ng 99 decibels. Hindi naman mga riders eh. DOTR, LTO, at ginagawa po ng PMBIC. Ang PMBIC po, accredited ng DOTR. Pero hindi nila kinikilala yung 99 decibels. Ang sinasabi lamang nila, modified muffler. So masyadong unfair po yon sa mga riders sa Cebu. At yun nga po, imagine, mismong LTO Cebu, hindi kinikilala yun. Pero ang nakakapagtaka po nito, yung mga big bikes na, by the way, big biker po ako eh. Yung mga big bikes na maingay ang tambutso aftermarket, hindi naman nila hinuhuli. Yung mga kotse na maiingay, aftermarket ang muffler, hindi nila hinuhuli. Yung mga truck, mga kung ano-ano ba sasakyan, hindi naman nila hinuhuli. Nagtataka lamang ako, bakit focus lamang ang LTO 7 sa mga riders? At yan po ay idudulog natin kay ASEC Marcos P. Lacnilaw kasi talagang nakakaperwisyo po. By the way, paglilinaw po sa ating mga kapatid, hindi lamang dito sa Davao, particular sa Cebu. Wala naman po tayong intention na ipagtanggol ang riders na pasaway. Ang gusto lamang po natin yung tama at maayos na pagpapatupad ng ordinansa. That's why, on behalf of Road Safety Advocates of the Philippines, RSAP, kami ay tuwang-tuwa sapagkat bago po kami pumunta sa Davao City last time, na pag-alaman po namin na meron na palang proseso ng amendment. Paglilinaw po sa lahat, mabuti yung nagkakalinawan tayo. Bago pa po sumadya si Colonel Bosita sa Davao City, may nakatakda ng amendments on process.
Kumbaga na tsempuhan lang. Kaya nililinaw ko sa ibang mga kababayan natin, hindi si Colonel Busita ang dahilan kaya mayroong ganitong hearing. Ayaw nating maging credit grabber. Ano po, at napakasama naman noon. Eh kung maging credit grabber tayo, masagasa naman natin ang lokal na pamahalaan ng Davao City. Paglilinaw po, may nakatakda na talaga, may on-process amendment na ng kanilang ordinansa. Ito po yung patunay na bukas ang lokal na pamahalaan para dinggin ang hinaing ng mga kapatid nating riders. So sir, ano yung intention nyo ngayon? Meron ba kayong recommendation to the City Council as to the provisions na pwede yung i-amend? Yes po. Ang number one lang po nating ipaparating sa City Council, of course with respect to our Honorable Mayor Duterte, is, ulitin ko po, para sagot sa tanong mo, kapag binanggit ang modified muffler, aftermarket, or loud pipe, iisa po ang gusto nun, ang direksyon, yung maingay na muffler. Eh paano po natin susupili ng maingay na muffler? Simple lang. Kailangan po ang sound level meter. Para kung anong itakda ng City Council na decibels, hopefully, i-adapt nila yung sa LTO. Dahil kung hindi naman nila i-adapt, mahirap naman yun, magbanggaan. Yun lamang po ang ating imumungkahi na regardless kung modified, aftermarket, muffler, yun lang po, mag-set ng decibels. At ano ba yung procedure? Kung katanggap-tanggap sa lokal na pamahalaan ng Davao City, yung procedures na ina-adapt ng LTO, better, para simple. Para hindi naman iisipin ng iba na bakit ganon, magkaiba sa local government, magkaiba. Kasi po, sir, pag marami pa tayong diskusyon, baka maligaw eh. Kasi ang reklamo lang naman ng mga kababayan natin, Luzon, Visayas, Mindanao, yung maingay na muffler. So paano po natin malaman? Using decibel meter. Pag nangyari po yon, wala nang magiging reklamo ang mga kapatid nating riders. Definitely. Thank you, sir. Okay. Thank you, Colonel.